Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa Manila Bay Area. Magbibigay tayo ng latest update sa iba't ibang mga mega projects na ginagawa dito. Ayon pa sa latest update na nakalap natin, 3 reclamation projects na itatayo dito sa Manila Bay Area ang pinayagan ng DENR na magpatuloy matapos nga nasuspindihin ang lahat ng mga reclamation projects dito sa Manila Bay. Kung matatandaan natin, mas nauna ng pinayagan na magpatuloy sa reclamation na ginagawa ang Pasay Harbor City Reclamation Project at ang SM Prime Reclamation. Ngayon naman ang Manila Solar City na itatayo dyan ang pinayagan na ulit na magpatuloy at tapusin ang reclamation project na nasimulan na. Bukod pa dyan, 2 pang reclamation project ang inaprubahan ng DENR, ang extension ng Navotas Fish Port at ang 90 hectare reclamation doon sa Bacoor, Cavite. So yun guys, dito yung Manila Solar City Project na magtatayo ng 3 man-made islands. Malapit yan sa Pasay Harbor City Reclamation, sa likod lang ng CCP Complex. Pero yung 2 reclamation projects dito sa kabilang side, ang Manila Waterfront City at ang Horizon Manila ay suspended pa rin hanggang sa ngayon. Ang Manila Waterfront City ang isa sa pinakamalaking reclamation dito sa Manila Bay Area. Sinuspinde ang reclamation project na yan sa utos na rin ng Malacanang dahil yan sa kapartner nila ang isang Chinese na company, ang China Communications and Construction Corporation. Dito naman tayo sa iba pa mga projects na ginagawa ngayon dito sa Manila Bay Area. Ang Sands Residences, ang bagong residential condominium ng SMDC. Ito na ang latest na progress sa ginagawang residential condo na yan. Medyo konti lang yung tao ngayon dito sa Dolomite Beach kapag ganito na tirik pa yung araw. Sobrang init kasi dito kapag ganitong oras. Ang Manila Bay Rehabilitation naman ay hindi pa rin tapos hanggang sa ngayon. Yung drainage system nasa panahon pa ng Duterte administration, hindi pa rin tapos hanggang sa ngayon. Kaya siguro hindi magamit yung mga bagong CR na itinayo dito dahil nga hindi pa natapos yung drainage system. So yun guys, parang construction site pa rin dito sa Manila Bay Area. Simula ng bagong palit na ng namamahala sa DENR, napabayaan na at hindi tinapos ang drainage system.
Marami pa mga bagong residential building na itinatayo dito sa Manila Bay Area. Pero ang Sands Residences ang pinakamabilis yung progress. Dito naman sa kabilang side, patuloy na rin ang demolition ng dating Grand Boulevard Hotel. Ilang beses na nga na nagsara dahil sa pagkasunog ang hotel na yan at ngayon ay tuluyan na talaga na dinemolish. Kung titingnan natin yung mga posters dito, Waterfront Hotel ang nakalagay. Siguro sila yung nakabili dito sa dating Grand Boulevard Hotel at tatayuan na ng bagong building. Humina na rin siguro yung structure ng hotel na ito dahil sa ilang beses na pagkasunog. Malawak din pala itong area ng hotel at meron pa dito sa kabilang side na kasalukuyan din na dinidemolish. Isang bagong residential condominium naman ang malapit nang matapos, ang Aspire Tower dito sa Malate. Ayon pa sa unang plano ng Manila Solar City Reclamation, magtatayo sana ng elevated na bridge patawid hanggang doon mula sa Quirino Avenue. Hindi ko lang alam kung yun pa rin ba ang magiging plano nila na magtayo ng bridge na tatawid dito sa Manila Bay.
May maliit na beach area dito sa dulo ng Baywalk. Ang original na plano yata ng Dolomite Beach ay aabot hanggang dito. Pero hindi na itinuloy ang Dolomite Beach hanggang dito sa dulo ng Baywalk at hanggang doon lang sa may kalagitnaan. Siguro mas okay kung dinerecho hanggang dito yung Dolomite Beach para hindi na magsiksikan yung mga tao dahil sobrang haba nitong Baywalk area. Abangan pa natin kung matutuloy ba yung original plan ng Manila Solar City na magtayo ng bridge mula dito sa may Quirino Avenue papunta sa Manila Bay. Isa pang mega project na drawing pa rin hanggang sa ngayon ang Aquarius Residences. Ilang taon na na-delayed ang proyektong ito at hanggang sa ngayon wala nang progress. Ang Aquarius Residences ang pinakamataas na residential building sana dito sa Metro Manila kung natuloy lang ang proyektong ito. Magkakaroon ito ng 76 na floors. Sayang at napakaganda pa naman ng Aquarius Residences. Sana masimulan na nila ito ngayong 2024. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga mega projects dito sa Manila Bay? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!